Magandang umaga po at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Linggo, October 5, 2025. Unahin muna po natin yung mga itinaas natin or mga na-issue na mga thunderstorm advisories sa buong bansa. Makikita po natin nakararanas ngayon ng mga thunderstorm, particular na sa may ilang bahagi ng Cebu, habang posibleng makaranas ng mga pag-inat pagkulog o mga localized thunderstorms ang ilang bahagi or malaking bahagi ng Mindanao. Ngayon din sa ilang bahagi po ng Kabisayaan, particular na dito sa may area ng Eastern Visayas at Negros Island Region. Dito naman sa area ng Central Luzon, kasama yung Calabarzon at gayon din sa Metro Manila, ay more likely po na maaaring magkaroon din ng mga thunderstorms mamayang hapon hanggang sa gabi. Muli po, no, itong panahon.gov.ph na isa sa mga websites natin dito sa Pag-asa, makikita po natin yung mga latest at updated na mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning at mga flood advisories sa buong Pilipinas. So bumisita po kayo, tingnan itong panahon.gov.ph para updated po tayo sa mga ini-issue na mga thunderstorm advisories at iba pang impormasyon ng DOST Pag-asa. Sa ating latest satellite images naman, makikita po natin na meron po tayong dalawang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Una po itong si Typhoon Paulo. Ito po yung formerly Paulo po at may international name na Matmo at patungo na sa may southern part ng China. Hindi na po ito nakakaapekto sa ating bansa. Samantala, meron pa tayong isang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay si Tropical Storm Halong. Ito po yung binantayan natin na low pressure area sa nakalipas na araw. At sa ngayon nga, base sa pinakahuling datos natin, posible pa rin naman itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero most probably po, sa may northeastern boundary lang ito ng PAR. Hindi rin natin ito nakikitang makakaapekto sa ating bansa at kikilos ito pa kanluran. Sa ngayon, kumikilos ito pakanluran sa 10 kilometers per hour. Ang pangalan po ng ating magiging susunod na bagyo na papasok ng Philippine Area of Responsibility or mabubuo ay Kedan, after po yan ng Paulo. So parehong bagamat may mga bagyo tayo, hindi ito nakakaapekto sa ating bansa. Sa ngayon, southwest monsoon o habagat na nakakaapekto lalong-lalo na sa may kanlurang bahagi ng southern Luzon. Makikita nyo halos walang kaulapan sa malaking bahagi ng ating kapuluan. No? So asahan po natin malaking bahagi ng ating bansa makararanas ng generally fair weather, pero posible pa rin yung mga localized thunderstorm lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Kaya nga po, punta kayo sa panahon.gov.ph para makita nyo yung mga latest na mga ini-issue natin na thunderstorm advisories. At sa ngayon, maliban po dito sa dalawang bagyo sa labas ng PAR, wala pa tayong namamataan sa loob naman ng Philippine Area of Responsibility na low pressure area. So asahan naman dito sa may area ng Palawan, lalong-lalo sa Kalayaan Islands, yung potensyal ng mga pag-ulan dulot ng hanging habagat. So dito nga sa Luzon, makikita po natin malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng medyo mainit na panahon, maaliwalas sa panahon pero posible pa rin ang mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Lawag, 25 to 32 degrees Celsius, sa Baguio 16 to 20 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman nasa 24 to 32 degrees Celsius, sa Kamaynilaan hanggang 33 degrees Celsius, sa Tagaytay 22 to 30 degrees Celsius, habang sa Legazpi 24 to 32 degrees Celsius. Samantala, mas malaki yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa may bahagi ng Kalayaan Islands, habang sa nalalabing bahagi ng Palawan, asahan ang bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Kalayaan Islands nasa 25 to 32 degrees Celsius, dito sa Puerto Princesa 25 to 32 degrees Celsius. Malaking bahagi naman ng Kabisayaan ay makararanas din ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Agwat ang temperatura sa Iloilo nasa 25 to 32 degrees Celsius, sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban 25 to 32 degrees Celsius. Posible din yung mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi sa malaking bahagi ng Mindanao. Maaari din po ito bandang madaling araw. Yung agwat ng temperatura sa Zamboanga nasa 24 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Dumako tayo sa lagay ng ating karagatan. Makikita po natin wala tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa.
banayad hanggang sa katamtaman na magiging pag-alon ng mga baybay dagat. Pero mag-ingat pa rin po, lalong-lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat kapag po may mga thunderstorms. Kung minsan, nagpapalakas yan ng alon ng karagatan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po, lalong-lalo na sa maliliit na mga bangka. Tingnan naman natin yung magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Base sa mga pinakahuling datos natin, bukas hanggang Martes, inaasahan natin generally fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa. Pagdating naman po ng midweek, Wednesday to Thursday, posibleng medyo maging maulap yung kalangitan sa may bahagi ng Palawan at Mindanao dahil inaasahan natin na muling iiral or magkakaroon pa rin ng epekto ulit ang southwest monsoon o hanging habagat. Muli po, pwede pa rin naman itong magbago, kaya lagi tayong magbibigay update mula dito sa DOST Pag-asa.